Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI, TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga nakakakilabot, misteryoso at kababalaghan na mga kwentong mula mismo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong gabi, isang kwento ng kababalaghan mula sa gitna ng syudad, Makati. Oo, kahit sa gitna ng mga matatayog na gusali, ilaw at ingay ng lungsod, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o modernong teknolohiya. Isa na rito ang tinatawag nilang sabay sa elevator. Kaya mga ka-amazing, sisimulan na natin ang kwento. Humanda na kayo. Sa isang kilalang gusali sa Ayala Avenue, Makati, isang 32-story office building na itinatag noong dekada 90, may matagal ng usap-usapan na di umano'y may kakaibang nangyayari sa 7th floor tuwing 10 oras ng gabi. Minsan bago mag-alas 2, minsan pasado 1:00. Ngunit lagi itong nangyayari kapag halos wala ng tao sa buong building. Isa si Bea, 26 anyos na graphic designer, sa mga gabi-gabing OT sa advertising firm na matatagpuan sa 18th floor. Madalas siyang mag-isa sa buong floor tuwing pasado 11:00. Tapusin ko lang tong revision. Promise uuwi na ako? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa laptop. Tahimik ang paligid. Bukod sa mahinang ugong ng aircon, tanging ang pag-click ng mouse at keyboard ang maririnig. Sa kabilang dulo ng floor, may isa pang ilaw na bukas. Kay Miguel, isang night shift IT technician. Kilala siyang tahimik pero mabait. Uy Bea, pauwi ka na ba mamaya? Sabay na tayo kung gusto mo. 12:30 labas ko. Alok ni Miguel habang dumaan sa station ni Bea. Salamat, pero baka mga 1 AM pa ako eh. Final pass na to. Ewan ko ba kay Sir Ramon, ang daming gusto ipa-revise. Sagot ni Bea habang nakangiti, pero halatang pagod. Alas 12:48 na nang matapos si Bea. Kinuha niya ang laptop, isinilid sa backpack at dumiretso sa elevator lobby. Tahimik, walang ibang tao. May isang CCTV sa sulok, umiilaw pero parang luma na. Ding! Bumukas ang elevator. Walang laman. Pumasok siya at pinindot ang G, ground floor. Habang bumababa, dumaan ito sa 17th, 16th hanggang 10th floor. Dire-diretso. Pero pagdating sa 8th floor, huminto ito sandali. Wala namang bumukas. Pagkatapos ay ding! 7th floor. Bumukas ang pinto, walang tao sa labas. Walang ilaw sa hallway, tila abandonado ang palapag. Biglang pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Napatingin si Bea sa salamin ng elevator. Naka-hoodie siya, may backpack. Wala siyang kasama. Pero parang may anino sa likod niya. Napakagat siya ng labi. Lumingon, wala, nagpilit siyang ngumiti. Pagod lang to, wag paranoid, sabi niya sa sarili. Pagdating sa ground floor, bumukas ang pinto. Paglabas niya, narinig niya ang guard na si Mang Erning tumatakbo papalapit. Iha, ilang beses ko nang sinabi, wag kang sumasakay mag-isa ng ganyang oras. Ha? Bakit po? Gulat niyang tanong. May sumabay sa iyo. Nakita ko sa CCTV. May tumayo sa likod mo pagkabukas ng 7th floor. Nanlamig ang kanyang batok. Sabay silang tumingin sa CCTV monitor sa guard station. Binalikan ni Mang Erning ang footage. Sa video, kita si Bea mag-isang pumasok. Pagdating ng 7th floor, bumukas ang pinto at isang malabong figura ng babae. Ang unti-unting sumulpot at pumasok sa elevator, tumayo sa likod ni Bea. Walang mukha,
Mahaba ang buhok, puting-puti ang damit. Diyos ko! Napaatras si Bea. Hindi ka pa nakikinig sa mga kwento rito, no? Bulong ni Mang Erning. Lumapit si Miguel na bagong dating mula sa labas. May hawak pang kape. Siya na naman? Tanong ni Miguel nang makita ang video Bea. Anong siya na naman? Dati raw siyang empleyada dito. Accident daw. Nagsara bigla yung pinto ng elevator habang papasok siya. Nahati ang katawan niya. Napasinghap si Bea. Walang nakahanap. Agad sa bangkay. At simula noon gabi-gabi raw, sumasabay siya. Hindi na kumibo si Bea. Naramdaman niya ang lamig na parang sumiksik sa buto niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. May mensahe galing sa unknown number. Salamat sa pagsabay. Tumakbo si Bea paatras, halos mabitiwan ang cellphone. Hindi ko to kaya, bulong niya. Nanginginig ang kamay habang pinipilit alisin sa isip ang napanood sa CCTV. Imposible! Imposible yun. Hinawakan siya ni Mang Erning sa braso. Iha, kalma lang. Ganito na tunon pa. May ilan ang dinala sa ER dahil nag-collapse pagkatapos sumakay mag-isa sa elevator. Pero ngayon lang, may nag-text sa isa sa mga pasahero, bakit hindi niyo pinapahinto yung elevator? O pinasasara man lang yung 7th floor? Tanong ni Bea, halos pasigaw tumango si Miguel, seryoso ang mukha. Ginawa na yan noon, pero kahit anong gawin, kahit i-off, may isang elevator palaging gumagana at kusang humihinto sa 7th. May mga CCTV pa ba sa 7th floor? Tanong ni Bea. Wala. Disconnected na lahat. Laging sira kahit bagong palit. Tahimik silang tatlo sa loob ng guard station. Tanging tunog ng lumang wall fan ang maririnig. Ayoko nang bumalik bukas, bulong ni Bea. Pero bago pa man sila muling makapagsalita, biglang nag-brown out. Nagpanik ang lahat. Dumilim ang paligid. Nag-flicker ang emergency lights sa hallway. Naglalakad si Miguel palabas. May dalang flashlight. Sundan niyo ako. May backup generator tayo sa basement, sabi niya. Sumunod si Bea at si Mang Erning. Pagbaba nila sa hagdan, patungong basement, napansin ni Bea ang isang pamilyar na malamig na ihip ng hangin. Ang lamig, parang sa elevator kanina. Pagdating nila sa basement, nagulat sila nang makitang bukas ang pinto ng isang elevator shaft. Hindi ito dapat ginagamit kasi lumaan at hindi na raw functional. Walang kuryente pero, bulong ni Miguel, lumapit si Mang Erning, sinilip ang loob. Walang elevator car, pero bakit parang may ilaw sa ilalim? Biglang may narinig silang kaluskos mula sa loob. Tila may gumagapang paakyat. Pak, pak, pak. Tunog ng basang paa sa metal. Nagkatinginan silang tatlo. Si Bea, nanginginig na. Si Miguel, napakunot noo. Si Mang Erning, napakapit sa crucifix na nakasukpit sa kanyang leeg. Huwag kayong sisilip, bulong ni Mang Erning. Huwag niyong tatawagin yan. Baka sumagot, pero huli na. Mula sa madilim na elevator shaft, isang puting kamay ang lumitaw. May mahabang kuko at basang palad. Hinawakan nito ang gilid ng butas. Takbo! Sigaw ni Miguel, umakyat sila pabalik sa ground floor. Pero pag-akyat nila, hindi na sila sa ground floor lumabas. Pagbukas ng pinto ng hagdanan, 7th floor, napaatras si Bea. Hindi to pwede. Imposible. Halos umiiyak siya. Teka lang. Bulong ni Miguel habang sinisilip ang koridor. Ang buong hallway ng 7th floor ay tila luma na't puno ng alikabok. May mga mesa at upuang covered sa puting tela. May isang lumang landline phone sa dulo ng koridor.
Kumakabog ang linya. Tumatunog, araring, rararing. Walang power pero may tumatawag. Bulong ni Bea. Walang sasagot. Bulong ni Mang Erning. Nanginginig na rin. Kahit anong mangyari, wag niyong sasagutin. Pero bago pa siya mapigilan, lumapit si Miguel sa telepono at inangat ang receiver. Hello? Tahimik. Tapos isang basag na boses ang sumagot. May nakalimutan ka. May naiwan ka. Biglang bumukas ang mga ilaw sa hallway. Isa-isa. Parang pinipilit gumana kahit luma na. Ang tunog ng fluorescent lights. Tik-tik-tik. Sa dulo ng hallway, may pinto na dahan-dahang bumukas. Isang babaeng nakaputing bestida, nakahandusay, nakatalikod. Hawak-hawak ang leeg niya na tila putol-putol. Nagsimulang gumapang paabante. Hindi ito normal na galaw ng tao. Parang walang buto. Takbo! Sigaw ni Miguel, pero si Bea tila na freeze. Nakatingin siya sa babaeng gumagapang habang unti-unting tumataas ang ulo nito hanggang sa makita niya ang mukha. Walang mata, malaking ang ngiti, at may dugo sa leeg. Biglang sumigaw si Bea. Hindi! Ako to! Hindi ako ang iniintay mo! Pero kasama ka na ngayon. Sagot ng babae sabay dakma sa paa ni Bea. Napahiga si Bea sa sahig. Si Miguel at Mang Erning pinilit siyang hilahin pabalik. Bea! Hawak lang! Sumara ang mga ilaw. Nawala sa view ang babae. Nasa dilim sila. Tanging maririnig ay ang mga hingal at ang bulong ng isang babaeng tila nasa tenga ni Bea. Sabay tayo. Wag mo akong iwan. Pagbalik ng ilaw. Nasa loob na sila ng elevator. Hindi nila alam kung paano. Bumukas ang pinto. Reception area. Umaga na. May araw na sa labas. Mga empleyado'y naglalakad. Normal na ang paligid. Wala na si Mang Erning. Nasaan si Mang Erning? Sigaw ni Bea. Napatingin si Miguel sa paligid. Walang sumasagot. Tinakbo nila ang guard station. Wala roon ang matanda. Ngunit sa lamesa, may naiwan na lumang ID. Ernesto Ramos, elevator technician. Died August 15, 1998. Nanginginig ang kamay ni Bea habang hawak-hawak ang ID. Hindi siya makapaniwala. Miguel, ito yung guard kanina. Si Mang Erning, pero patay na raw siya. 1998 pa, hindi makasagot si Miguel. Kinuha niya ang ID mula kay Bea. Tiningnan, ito nang maigi. Baka kamukha lang o baka peke yung ID? Ano ka ba, Miguel? Imposibleng peke. Siya yon! Siya yung kasama natin buong gabi! Biglang bumukas ang TV monitor sa guard station. Ang CCTV feed. Sa screen, kita si Bea at si Miguel na pumasok sa elevator mula sa basement. Pero wala silang kasamang third person. Wala si Mang Erning. Pero sa tabi ng elevator door, nakapwesto ang babaeng puti ang suot, nakatalikod. Mabilis na pinatay ni Miguel ang monitor. Hindi na tayo pwedeng bumalik, Bea. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo tong paligid. Lumapit si Miguel sa lobby. Tila normal. Oo, pero tahimik. Walang naririnig na tao. Wala kang maririnig kahit tunog ng heels, ng typing o elevator bell. Baka holiday? Bea, tingnan mo yung orasan sa wall. Tumingin si Bea. Nakatigil ang wall clock. 1:13 a.m. Hindi gumagalaw. Pero maliwanag sa labas. Tumingin sila sa mga bintana. Kita ang kalsada ng Ayala, mga kotse, mga taong naglalakad, pero parang hindi gumagalaw ang kahit ano. Nakatigil ang buong mundo sa labas. Lumapit si Bea sa glass door, itinulak ito. Bumukas. Lumabas siya
at sumunod si Miguel. Paglabas nila, may kakaibang bigat ang hangin. Kulay abuhin ang langit pero walang araw. Ang liwanag ay tila artipisyal. Parang nasa ilalim sila ng stage light. Parang set ng pelikula. Pulong ni Bea. Tumakbo sila papunta sa sidewalk. May babaeng naka-uniform ng BPO na tila nagyoyosi. Nilapitan ni Miguel, sinubukang kausapin. "Miss, excuse me." Walang sagot. Hindi gumagalaw ang babae. Tiningnan ni Bea ang sigarilyo. Hindi umaaso. Nakatigil ang usok, nakalutang. "Hindi, totoo," sabi ni Bea, napaupo sa sahig. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang unti-unting pag-reverb ng elevator bell mula sa loob ng building. Ting-pon isa pa, ting-pon parang paakyat. Napatingin sila sa entrance ng building. May tumawag kay Bea, malamig basag bulong. "Bea, hindi ko to gusto, Miguel. Anong nangyayari?" "Trap na to." May bumabalot sa gusali. Hindi tayo nakaalis, parang ibang dimensyon. Biglang may humawak sa balikat ni Bea. Lumingon siya, si Mang Erning. Pero iba na ang anyo. Ang kanyang balat ay parang nadurog. Kulay abuhin ang mata. Ang luma niyang uniforme ay madungis. May tuyong dugo sa dibdib. "Bakit bumalik kayo?" tanong ni Mang Erning. Mababa ang boses. "Bakit mo kami dinala rito?" sigaw ni Miguel. "Hindi ako. Siya ang may gusto. Gusto niya ng kasama. Wala kaming kasalanan sa kanya. Hindi niyo kailangang may kasalanan. Basta't sumakay ka sa elevator, nagiging parte ka na ng palapag na yon. 7th floor, ang pintuan ng pagitan." "Pagitan ng alin?" tanong ni Bea, halos humikbi. "Ng buhay at ng hindi na buhay. May mga natrap na rito. Marami na. Mga empleyado, mga delivery boy, technician, ako. Paano kami makakaalis?" Tumingin si Mang Erning sa kanila, tumahimik. "Tanging isa lang ang makakaalis sa inyo. Isa lang. Kailangan may maiiwan." "Hindi, hindi." Umiling si Bea. "Hindi kami mag-iiwanan ni Miguel." Biglang naramdaman ni Bea na parang may malamig na kamay sa likod niya. Paglingon niya, ang babaeng puti na. Ngunit ngayon, malinaw na ang mukha nito. Mukhang sunog. May punit sa gilid ng bibig. Umiiyak ng itim na luha. "Tayo na," sabi nito. "Sabay tayo." "Umalis ka!" sigaw ni Miguel sabay hagis ng kanyang ID badge sa babae. Bigla siyang tinulak ng hangin. Tumilapon si Miguel palayo, bumagsak sa gitna ng lobby. Nangangatog, "Bea, tumakbo ka!" Pero hindi makagalaw si Bea. Naninigas ang kanyang mga binti. Naririnig niya sa loob ng ulo niya ang paulit-ulit na bulong. "Sabay tayo! Sabay tayo! Sabay tayo!" Sa isang iglap, nadilim ang paligid. Nagsimulang sumara ang lahat ng ilaw, isa-isa. Pak, 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 hanggang sa wala nang natira kundi liwanag mula sa elevator na bumukas sa 7th floor at may naroon na isang babae, isa pang babae. Hawig ni Bea, nakatayo, nakangiti, walang mata. Nakasuot ng kaparehong suot niya, nagkatinginan sila. Si Bea, tulalang hindi makagalaw. Ang refleksyon ng babae sa loob ng elevator, gumalaw ng iba sa kanya. Isa lang ang makakaalis, ulit ni Mang Erning. Ding-dong bumukas ang isang elevator at may isang upuan sa loob. Hindi alam ni Bea kung ilang segundo o minuto siyang nakatitig sa babaeng kahawig niya sa loob ng elevator. Ang bawat galaw nito ay kabaligtaran ng kanya. Kapag umatras siya, umaabante ito. Kapag lumingon siya, nakatitig pa rin ito sa kanya. Bagamat wala itong mata. "Hindi ikaw yan, Bea."
Sigaw ni Miguel habang pilit tumatayo mula sa pagkakabagsak. Walang may karapatang kunin ang anyo mo. Isa lang ang makakaalis, paalala ni Mang Erning, kasabay ng pagbagsak ng isa pang ilaw sa kisame, isang hudyat. Paunti-unti, nawawala ang mga elemento ng gusali. Ang kisame ay may bitak, ang mga pader ay lumuluma, at ang sahig ay nagiging alikabok. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Bea. Kailangan mong pumili, sagot ni Mang Erning. Alinman, sa iwan mo siya o ikaw ang maiwan? Hindi, wala akong iiwan. Hindi ganun kadali yon. Lumapit si Miguel, nanginginig ngunit matatag. Ako na lang, Bea. Ako na lang ang maiwan. Hindi! Hawak ni Bea ang braso niya. Pinigilan. Ito, hindi kita papayagang gawin yan. Biglang bumigat ang hangin. May tila puwersang humila kay Miguel palapit sa elevator. Tumilapon ang isang silya sa hallway. Mula sa bukas na pinto ng elevator sa 7th floor, lumabas ang tunog ng iyak. 100, 1,000, o 100,000 kaluluwang umiiyak sabay-sabay. Miguel, kapit lang, sigaw ni Bea habang pinipilit hawakan ang kamay niya. Pero unti-unti nang nadadala ng puwersa si Miguel. Ang sahig na pinagtatapakan niya ay nagiging parang putik. Lumulubog siya, Bea. Mahina niyang sabi, kung totoo kang kaibigan, kung totoo kang may malasakit, palayain mo ako. Huwag mo akong pigilan. Hindi! Napaluha si Bea. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ako papayag. Hindi ka dapat ang mawala. Hindi ito pagkawala. Ito ay pagtubos. Muli, tumingkad ang liwanag sa elevator. Tila hinahatak nito si Miguel Don't, ngunit sa gilid ng elevator door, muling lumitaw ang babae, ang multo, at hawak-hawak nito ang laruan na dati nakita ni Bea sa CCTV. Isang maliit na manika. Pamilyar yan, bulong ni Bea, at sa kanya naalala ang batang babae sa CCTV noon na tila umiiyak habang sinasakyan ng elevator. Ang anino sa 7th floor, ang manika. Hindi ikaw ang kailangan niya, bulong ni Mang Erning. Ngayon ay unti-unti nang nagiging usok. Ako ang kasama niyang na-trap, pero may bagong isasabay. At ikaw, Bea, ikaw ang kahalili. Lumingon si Bea. Ang elevator ay tila nagbabago ng anyo. Hindi na ito ordinaryong makina. Para na itong bunganga ng isang nilalang, may mga ugat at mga kuko sa gilid. Tila naglalaway sa madilim na liwanag. Lumapit si Bea sa harap ng elevator. Tinitigan ang refleksyon niya na ngayon ay nagsasalita ng walang tunog. Tumingin siya kay Miguel. Alam mo bang mahal kita? Nagulat si Miguel. Anong hindi ko lang masabi noon? Pero ngayon, gusto kong malaman mo. At gusto kong malaman mo rin kung bakit ako ang dapat maiwan. Bea, huwag. Ngunit hindi na siya nakinig. Tumakbo si Bea papasok sa elevator. Napahawak si Miguel sa frame ng pinto. Umiiyak. Bea, basta tandaan mo. Sabi ni Bea habang unti-unting bumababa ang elevator, huwag mo akong kalilimutan. Huwag mo akong ipagpalit sa takot. Boom! Sumara ang pinto. Si Miguel naiwan sa lobby. Ngunit sa paligid niya, bumalik ang lahat sa dati. Ang mga tao'y gumagalaw. Ang orasan ay muling tumatakbo. Ang araw ay formal na sumikat. Lumapit ang receptionist. Sir, okay lang po kayo? Kanina pa po kayo nakatayo diyan. Napatingin si Miguel sa paligid. Normal na lahat. Tumakbo siya sa guard station. May bagong gwardya. Si Mang Erning? Yung matanda. Tanong niya.
Wala po kaming gwardyang matanda rito, sir. Ako lang po naka-duty ngayon. Tiningnan ni Miguel ang logbook. Ang pangalan ni Bea, wala sa entry. Tila hindi siya kailanman dumating. Ngunit may isang papel sa mesa. Isang drawing ng elevator at sa loob nito, isang babaeng may hawak na manika. Bea. Mahina ang boses ni Miguel habang hawak-hawak ang drawing sa logbook desk. Nasaan ka na talaga? Nakanginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat linya ng guhit. Sa sulok ng papel, may nakasulat sa lapis, "Huwag kang babalik sa 7th floor." Biglang naputol ang katahimikan nang magring ang cellphone ni Miguel. Hindi niya kilala ang numero. Nang sagutin niya ito, malamig na boses ng babae ang narinig. "Hindi mo ba ako hihintaying bumalik?" Nanlaki ang mga mata niya. "Bea, ikaw ba yan?" Tumawa ang babae. Basag, mahina, parang sabay-sabay na maraming boses na nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi mo na siya maririnig. Pero naririnig ka pa niya. Gabi-gabi. Biglang nagputok ang mga ilaw sa lobby. Kumislap ang lahat ng CCTV screen. Nag-pause ang buong paligid ng ilang segundo. Tila huminto ang oras ulit. Sa screen ng CCTV, nakita ni Miguel ang elevator. Bukas ito at sa loob may nakatayong babae. Puting-puti ang damit. Basang-basa ang buhok. Nakatitig sa kamera at sa kanyang mga kamay may hawak ang ID ni Bea. Lumipas ang 3 linggo. Pinilit ni Miguel na bumalik sa normal na buhay. Pero gabi-gabi, nananaginip siya ng parehong pangyayari. Elevator na umaakyat mag-isa. Si Bea na nakatingin sa kanya. Ngunit hindi na nagsasalita. Nagdesisyon siyang bumalik sa gusali sa Makati linggo ng gabi. 12:47 a.m. Tahimik ang buong lugar. Wala masyadong tao. Hawak niya ang ID badge niya habang papasok sa lobby. Tumangulang ang bagong gwardya sa kanya. "Sir, may maintenance po ngayon ng elevator. Baka abutin kayo ng ilang minuto." "Okay lang, maghihintay ako." Tumayo si Miguel sa harap ng elevator. Pumikit, nagdasal. "Kung nandyan ka pa, Bea, kung nandyan ka pa talaga, magpakita ka." Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Wala namang sumakay. Pero pagtingin niya sa loob, may isang sapatos na pambabae sa sahig. Itim. Pamilyar. Sumakay si Miguel. Pinindot ang 7th blink, tumilaw ang ilaw sa 7th floor. Kahit hindi niya pinindot, blink. Blink, umilaw din ang 13th floor. Kahit wala namang ganong palapag. "Mali ito," sabi niya. Pero hindi siya bumaba. Hinayaan niya lang. Bahala na. Umandar ang elevator chair. 2, 3. Habang umaakyat, ramdam niyang may biglang bumigat sa loob. Lumamig ang hangin. Umuusok na ang sulok ng kisame. At sa salamin sa gilid, nakita niyang may ibang refleksyon, isang kamay. Humawak sa balikat niya. Ngunit paglingon niya, wala. House 4. 5. 6. Tumigil ang elevator. Ding! Nagbukas ang pinto, ngunit hindi ito ang 7th floor. Isa itong lumang hallway na walang bintana. Puti ang ilaw, pero parang nangangalawang ang paligid. Humakbang si Miguel palabas. Mabigat ang mga paa niya. Tila hinihigop siya ng sahig. Naroon ang mga frame ng larawan sa pader, mga mukha ng empleyado. Isa-isa niyang tiningnan. Unang larawan, lalaking naka-uniforme. Pangalan, Dante Salazar, building technician, nawawala. 2003, ikalawang larawan, babae, nakangiti. Pangalan, Clara Lim, receptionist, nawawala.
2007, ikatlo, Bea Santos, marketing staff, nawawala. 2025, tumigil ang puso ni Miguel. Napaatras siya, lumingon siya. Sarado na ang elevator. Biglang lumamig ang paligid. May humaplos sa batok. Niya, hinahanap mo ako? Napalingon siya. Si Bea. Pero hindi na siya si Bea na kilala niya. Ang mga mata nito ay kulay itim. May manipis na luha ng dugo sa pisngi. Nakangiti siya, ngunit malamig ang ngiti. Bakit ka bumalik? Tanong nito, para sunduin ka. Hindi mo na ako masasama. Hindi na ako si Bea. Hindi ko kailangan ang Bea na nawala. Gusto ko pa ring iligtas ang Bea na natitira. Lumapit si Bea. Masyado nang huli, Miguel. Isa ka na sa amin. Hindi pa. Hinugot niya mula sa bulsa ang maliit na pendant. Ang regalong ibinigay ni Bea sa kanya nung huling birthday niya. Tandaan mo ito? Sabi mo, ito ang tanda ng pag-asa natin, di ba? Napatingin si Bea. Nanginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod si Miguel. Kung may natitira pa sa'yo, kung may Bea pa sa loob mo, bumalik ka. Kasama mo ako. Biglang sumigaw si Bea. Napaatras si Miguel. Mula sa sahig, tumayo ang mga aninong walang mata. Sila ang mga nawawalang kaluluwa sa gusali. Nagsimula silang magsilapitan, bumubulong, isama siya, isama siya, isama siya. Pero bago pa siya maabot, tumakbo si Bea at itinulak siya papasok sa elevator na biglang bumukas. Umalis ka na! Sigaw niya. Bea, pak! Sinara niya ang pinto. Nakita ni Miguel mula sa maliit na bintana ng elevator ang huling ngiti ni Bea habang tinatapakan siya ng mga anino. Ding! Bumukas ang elevator. Nasa ground floor na siya. Wala ng anino. Wala na si Bea at sa kanyang kamay ang manika. Kinabukasan, hindi mapakali si Miguel. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin ang manikang iniwan sa kanya ni Bea. Tila ito ay may bigat na higit pa sa kanyang timbang. Parang pinagsamang takot, alaala at pananagutan. Tinitigan niya ito. Ang manika ay may sulsi sa ulo, tila tinahi upang hindi sumabog ang kung anong laman nito. Sa tagiliran nito, may sulat kamay na halos nabubura na. Nandito kami. Bigla siyang napatingin sa pader ng kanyang kwarto nang makarinig ng mahinang katok. 1, 2, 3. Bumangon siya, lumapit sa pinto. Walang tao. Ngunit pagbalik niya sa kama, hindi na niya makita ang manika. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang nagsimulang umandar mag-isa ang kanyang telepono. Bumukas ang camera app at sa screen nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit sa likod niya, sa salamin ng cabinet, may nakatayong babae. Si Bea. Nakaputi. Nakatitig, hindi kumikibo. Bea! Tumunog ang cellphone. May pumasok na mensahe. Unknown. Bumalik ka. Hindi pa ito tapos. Bumalik si Miguel sa gusali ng gabing iyon. 2:00 ng madaling araw. Tahimik. Walang bantay. Bukas ang side gate. Pagpasok niya sa lobby, nanlalamig ang paligid. Wala ang guard. Wala ang receptionist. Sa CCTV monitor sa gilid, lahat ng screen ay may iisang imahe. Ang elevator na bukas ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may kalusko sa kisame. Pagharap niya sa elevator, nagulat siya nang makitang may nakatayo sa loob. Isang batang babae, nakatitig lang, walang imik. Hawak ang parehong manika na nawala sa kanya. Anong gusto mo? Tanong ni Miguel.
Nanginginig ang boses, itinaas ng bata ang kanyang kamay, itinuro ang taas. Walang sinabi, pero unti-unting umilaw ang keypad ng elevator. 7, 13, 17. Walang throats sa building na to. Bulong niya, pumasok siya sa elevator. Pagkasakay niya, kusa itong sumara. Walang tunog, walang anunsyo. Tahimik, habang umaakyat, napansin niyang unti-unting nag-iiba ang itsura ng mga numero. Hindi na ito LED. Parang kamay na duguan ang sumusulat ng numero sa screen at 7th floor. Tumigil ang elevator. Pagbukas, madilim. Amoy amag, puno ng basag na salamin ang hallway. Tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mesa. Mesa ni Bea. May mga gamit pa rito, tasa ng kape, post-it notes, ID lanyard niya. Paglapit niya, nakita niya ang isang sulat sa mesa. Miguel, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nasa kabilang daan ka na. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Ngunit wala namang bata. Sa likod ng hallway, may pintuan na bahagyang nakabukas. Tumutulo mula roon ang pulang likido. Lumapit si Miguel. Pinuksan niya ang pinto. At sa loob, isang maliit na kwarto na parang nursery. May crib, may mga laruan. Sa gitna, nakaupo si Bea. Nakatalikod, nakasuot pa rin ng puti. Sa harap niya ang manika. Bea, hindi siya kumikibo. Lumapit si Miguel. Bea, kung may natitira pa sa'yo, umalis na tayo. Kasama mo ako. Hindi ko hahayaang nagangat ng mukha si Bea. Ang kanyang mga mata ay walang itim. Puro puti, may luha ng dugo. Naalala mo yung sinasabi ko dati? Mahinang boses nito na minsan may elevator tayong pinipilit akyatin. Pero hindi naman natin alam kung anong meron sa taas. Bea, ayokong bumaba. Hindi na ako makakababa. Pero ikaw, kaya mo pa. Biglang nagsara ang pinto ng kwarto. Nailing si Miguel. May naririnig siyang mga yapak sa labas. Dumadami. Humahampas ang mga palad sa pinto. Tila gustong pumasok ng kung sino o kung ano. Bea, lumabas tayo rito. Hindi na ako pwede, Miguel. Tumayo si Bea. Pero may paraan kang makatakas. Hindi ka dapat naging bahagi nito. Ako ang may kasalanan. Ako ang unang sumakay sa elevator na yon. Nung isang taon, ako ang unang sumabay sa kanya. Sino? Sumigaw si Bea. Yung bata! Yung kaluluwa sa 13th floor. Tumigil ang paligid. Sa pinto, dahan-dahang lumitaw ang anino ng batang babae. 1, 2, 3. May kasama na siya, mga nawawala ring kaluluwa. Kung ayaw mong sumama sa kanila, Miguel, sabi ni Bea habang tinutulak siya patalikod. Gamitin mo ang elevator. Bumaba ka na hanggang sa hindi pa sila umaabot. Bea, please, bumaba ka na. Ako ang magbabantay sa kanila. Nagbukas bigla ang pader sa likod ni Miguel. Lumitaw ang isang maliit na elevator. Lumang-luma. Yari sa kahoy. May kandado pero bukas na. Sa loob, isang kandila lang ang ilaw. Pumili ka, bulong ni Bea. Dito o sa kanila. Napaiyak si Miguel. Patawad, hindi mo kasalanan. Pero kung talagang gusto mong tapusin ito, itinulak siya ni Bea bagsak si Miguel sa loob ng lumang elevator. Bago pa siya makalabas, kusa itong sumara. Ang huling nakita niya, si Bea, hawak-hawak ang manika, humaharang sa mga multo. Ding! Pagbukas ng pinto, nasa labas na siya ng gusali. Umaga na, maaliwalas. Wala ang mga tao, wala ang ingay. Tahimik lang, ngunit sa bulsa niya, nandoon ulit ang manika. Sa loob ng kanyang silid, napatingin si Miguel sa manika na muli na namang lumitaw sa kanyang bulsa.
Nakalagay ito ngayon sa gitna ng mesa, nakaupo. Ang mga mata nito'y tila sumusunod sa bawat kilos niya. Pinagmamasdan niya ito habang pauli-ulit na bumabalik sa isipan ang imahe ni Bea, ang huling titig, ang kanyang huling ngiti at ang kanyang mga salitang puno ng lungkot at pag-asang natitira. Sa sahig ng kanyang unit, unti-unting naglitawan ang basang mga bakas ng paa. Paikot-ikot, palapit ng palapit sa kanya, at nang tumunog ang doorbell, hindi siya agad tumayo. 3 beses, sunod-sunod, mabagal, malamig, bumukas ang ilaw sa hallway, at sa security camera feed ng kanyang unit, nakita niyang may nakatayo sa labas. Nakaputi, babae, nakayoko, nakatapak, basang-basa, nasa mga kamay nito ang manika, 2 na. Isa sa mga ito'y may pula na sa tiyan. Bea, hindi gumalaw ang babae. Nakatayo lang, tumayo si Miguel. Lumapit sa pinto. Bago hawakan ng knob, bigla itong bumukas ng kusa. Ang ilaw sa hallway ay kumikislap. Nandun pa rin ang babae. Ngunit ngayon ay papasok na siya. Dahan-dahan, tila may humihila sa kanyang katawan paabante. Hindi pa tapos, Miguel. Bulong nito. Hindi pa ako ligtas. At ikaw din. Anong ibig mong sabihin? Nakawala siya. Sino? Hindi sumagot si Bea. Ngunit sa likod niya, mula sa madilim na bahagi ng hallway, may gumagapang na anino. Maliit, kumakaluskos sa dingding. Sa kisame, humahabol. Sarhan mo ang pinto! Sigaw ni Bea. Ngunit huli na. Pumasok ito, isang batang putol ang mukha, may mga mata sa leeg at bungangang abot hanggang tenga. Gumapang ito sa sahig na parang insekto. Sumigaw si Miguel, tumakbo pabalik. Isinara ni Bea ang pinto at itinulak ang bookshelf upang harangan. Ngunit habang ginagawa ito, may narinig silang tunog. Ting! Biglang nagbukas ang elevator sa dulo ng hallway ng kondo ni Miguel. Hindi dapat mayroon doon. Walang elevator sa unit na iyon. Ngunit bukas ito. At sa loob, may ilaw, kulay pula. Pumunta tayo roon, sabi ni Bea. Iyon lang ang daan papunta sa totoo. Anong totoo? Tanong ni Miguel habang binubuksan nila ang bintana ng unit upang makadaan. Huling sahig. Ang sahig na hindi pa nakikita ni Numan. Tumalon sila sa kabilang unit gamit ang fire escape. Pagkababa, sumugod sila sa direksyon ng elevator. Paglapit nila, naramdaman ni Miguel na parang hindi siya humahakbang sa sahig, kundi sa hangin. Ang paligid ay tila gumagalaw. Parang panaginip, ngunit may bigat ng katotohanan. Pumasok sila sa elevator. Walang numero ang mga pindutan. Isa lang, isang itim na pindutan na walang ilaw. Pinindot ni Bea ito, umandar ang elevator. Mabagal, mabilis. Hindi nila alam. Wala silang makita sa labas. Lahat ay itim. At pagdating nila sa destinasyon, nagbukas ito sa isang napakalawak na silid. Parang sinaunang bodega. May altar sa gitna. May mga kandilang itim na nakapaligid sa gitna. At doon, nakaupo, ang isang nilalang. Isang babaeng bata, nakadamit ng puti, nakapikit. Ngunit sa paligid niya, may mga aninong sumasayaw. Kaluluwa ng mga nawawala. Si Bea ang unang lumapit. Ito siya, sabi niya. Siya ang batang hindi makababa. Siya ang pinagmulan ng lahat ng multo sa gusali. Dito siya pinatay. At simula noon, hindi na siya umalis. Bakit? Tanong ni Miguel. Dahil wala pang pumapalit sa kanya. Lahat ng sumasabay, sinasama niya.
Pero kailangan niya ng tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Ng galit. Biglang nagmulat ng mata ang bata. Puti lang, wala ng iris. Tumindig ito nang hindi gumagalaw ang mga paa. Tila lumulutang. Tinuro si Miguel, "Ikaw," bulong nito. "Ikaw ang huling bababa." Lumingon si Miguel kay Bea, ngunit wala na siya. Nakatayo si Bea sa dulo ng silid, unti-unting lumalayo. "Bea, anong ito ang kailangan kong gawin? Ikaw ang pinili niya." "Bakit? Dahil mahal ka niya, Miguel, at ayaw niyang mawala ka tulad ng lahat ng nauna." Biglang nagdilim ang paligid. Tumunog muli ang elevator ding Sir. Sa gitna ng dilim, may lumitaw na hagdanan pababa. "Ikaw lang ang makakababa, Miguel," sabi ng batang multo. Lahat sila ayaw bumaba. Takot bumaba. Pero ikaw, wala kang takot, diba? Anong meron sa baba? Katotohanan. Humakbang si Miguel papunta sa hagdanan. Habang bumababa, naririnig niya ang mga bulong. "Bumaba ka. Ikaw ang susi. Ikaw ang tanging makakawala." Sa pinakadulo ng hagdan may pinto. Sa likod nito, isang liwanag. At sa sahig, may papel. Ang sulat kamay ni Bea. Kung nakita mo to, ibig sabihin natapos mo na ang pag-akyat. Pero ang tanong, handa ka na bang bumaba? Binuksan ni Miguel ang pinto. Isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito liwanag ng langit, kundi puting hungkag. Parang ospital na walang tao. Malamig, tahimik. Sa gitna ng kwarto ay may salamin. Isang antigong aparador na tila may laman sa loob. Nilapitan niya ito. Sa loob ng salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi ito gumagalaw kagaya ng kilos niya. Nakangiti ito habang siya'y seryoso. Unti-unting dumugo ang mata ng refleksyon niya. Umiyak ito, ngumisi, at biglang nagsalita. "Wala ka na ring babalikan." Napaatras si Miguel. Biglang sumara ang pinto sa likod niya. Nakatayo na naman sa harapan niya ang batang multo, nakalutang, ngunit ngayon ay may duguang belo na ang nakatakip sa ulo. Nakaapak ito sa mga basag na orasan sa sahig. "Ang oras mo, Miguel, dito natatapos." Hindi pa ako tapos!" Lumaban siya, sumigaw, hinampas ang salamin, basag. Tumilapon siya sa liwanag at sa muling pagbukas ng kanyang mga mata, nasa loob na siya ng elevator. Nakaupo, pawisan, nanginginig. Sa kanyang tabi, nakatayo si Bea. "Natapos na," mahina niyang sambit. "Hindi pa," sagot ni Bea. "Pero hindi mo na kailangang balikan pa. Lahat ng multo na yon, tinanggap ka nila. Pinili ka nilang hindi isama. Bakit? Dahil ikaw lang ang hindi umatras. Hindi mo sila itinulak palayo. Pinili mong harapin sila." Biglang bumukas ang elevator. Nasa labi na sila, walang tao. Malinis ang paligid, maliwanag ang araw. Lahat ay parang normal. Tumayo si Miguel at lumakad palabas ng gusali. Pagharap niya sa entrance, may isang babaeng receptionist na ngayon ay naroon, nakangiti. "Good morning, Sir Miguel. First day mo po ulit." Napangiti siya, pilit. "Oo, parang panibagong simula." Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, sumulyap siya sa salamin ng labi. Sa dulo ng hallway, sa loob ng elevator, may batang babae pa ring nakatayo. Nakaputi, hawak ang manika. Ngumiti ito, kumaway, at nang muling tumunog ang elevator, ding! Nagsara ang pinto. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama
at pakikinig sa nakakakilabot nating kwento ngayong gabi. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at syempre mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang mga kwentong kababalaghan na tiyak na magpapatindig ng inyong balahibo. Ako po ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!